Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. So nagkatotoo yung sinabi ko na hindi pa man nasisimulan ang pagbenta ng 20 pesos na bigas sa Visayas ay lalabas na po ang mga troll at mga fake news peddlers. Maglalabas sila ng mga bigas, pepresyohan nila ng 20 pesos at palilitawin na yun yung 20 pesos na bigas na ibebenta ng ating gobyerno na sisimulan sa Visayas. Sisimulan pa lang po. Pero itong mga fake news peddlers ay naglabas na ng kanilang mga klase ng bigas, pinresyohan nila ng 20 pesos at pinalitaw na yun na ang binibenta ng ating gobyerno. Hindi na ba kayo kinilabutan sa ginagawa ninyo? Nasaan na ang hiya ninyo? Walang yaan na yung ginagawa nyong yan. Hindi ba kayo natatakot? Hindi man sa amin, mga niloloko ninyo. Hindi ba kayo natatakot sa Diyos sa ginagawa ninyong kalokohan at pagsisinungaling na yan? Sabi ko na mula nung siraan itong si Sara Duterte, itong 20 pesos na bigas at sabihin niya na hindi ito pang tao, ito ay panghayop. Ano ang tingin niyo sa mga Pilipino? Hayop? Hindi hayop ang mga Pilipino. Ano yan? Pangkanin baboy? So ayan na. Sumunod na kagad yung paglabas ng mga videos na nagsasabi na ito ba ang klase ng bigas na ibebenta ninyo? Meron pang nagsasabi na salamat po PBBM. Tapos yung bigas na 20 pesos nila ay kulay brown. Para bang darak yung pangbaboy. Yun ang kanilang gustong palitawin. Dahil syempre, kailangan back-upan nila yung sinabi ni Sara Duterte na yung 20 pesos na bigas ng gobyerno ay hindi pang tao at ito ay panghayop na parang kaning baboy. So ito na, a day after pa lang na maglabas ng reklamo si Sara Duterte, naglabasan na rin yung mga fake news na ang 20 pesos na bigas ng gobyerno ay talagang maitim o kulay brown na at hindi talaga for human consumption kung hindi pangbaboy. Mahiya naman kayo sa sarili ninyo. Ano ang napapala ninyo sa pagpapalaganap ng fake news? Oo nga, hindi na sana ako nagtanong. Alam naman na po natin kung ano ang kapalit ng pagpapakalat ng fake news. Ito ba ay kasama dun sa interference na sinasabi? Yung binuko ni Senator Francis Tolentino na may kinontak ang Chinese Embassy ng Pilipinas at sila ay nagbayad sa mga trolls para magpakalat ng fake news, magpakalat ng masasamang balita tungkol sa darating na eleksyon, ang paninira sa mga kandidato ng alyansa para itaas ang kandidato ng kalaban ng PDP. Ayon po kasi dito sa Philstar, the Chinese Embassy in the Philippines allegedly contracted PR firm Infinitus to hire local trolls to peddle fake news and hatred online. Yung lumalabas sa Facebook ay hindi totoong tao. Ito ay troll. Sabi po yan ni Senator Francis Tolentino. Senator Francis Tolentino, who was presiding over the public inquiry as panel head, particularly asked if there are indicators being observed suggesting foreign interference in the 2025 elections. Sagot ng tinanong na si Malaya, there are indications that information operations are being conducted or that Chinese state-sponsored in the Philippines are actually interfering in the forthcoming elections. Kaya pala malakas ang loob ni Sara Duterte na sabihin na kapag natalo ang mga taga-PDP, sila ay dadayain ni President Bongbong Marcos. Gusto niyang palitawin at ikondisyon ang isipan ng taong bayan na oras na matalo sila, may nangyaring dayaan. Kasama na rin kaya dyan yung laging nasa number 1 ngayon si Bongo sa mga survey at may mga survey din na nasa number 3 si Bato de la Rosa? Kasama kaya yun sa mga kinontrata ng Chinese Embassy? Dahil sabi po dito sa balita the Chinese Embassy in the Philippines allegedly contracted PR firm to hire local trolls to peddle fake news and hatred online. So, ibig sabihin, yung mismong Chinese Embassy sa Pilipinas ang kumontrata ng PR firm na Infinitus para magpakalat ng fake news. Aba, dapat kumilos ang ating gobyerno sa ginagawa nito ng Chinese Embassy sa Pilipinas. Kaya kampante ang PDP na sabihin na sila ang mananalo sa darating na eleksyon. At oras na hindi sila manalo at matalo sila, sasabihin nila na dinaya sila ni President Bongbong Marcos.
Maging alerto po tayo dahil ang fake news po na pinapalaganap nila is all over social media. Lalo na sa panahon ngayon na napakaraming Pilipino ang nakadepende sa kanilang mga balita dito sa social media. At marami sa kanila ang madaling mapaniwala. Kaya lang talaga hindi ko maubos maisip kung paano itong mga trolls na to, itong mga bayarang fake news peddlers, ay nasisikmura nilang ipakain sa sarili nila o sa pamilya nila at ipagbili ang dignidad nila para sa kakapiranggot na pera. Nakakahiya kayo. Pakinggan po natin ang sinabi ni Attorney Claire Castro tungkol po dito. Hindi pa po nasisimulan ang paglabas ng bigas na ibebenta sa market at sa kadiwa. Patungkol po dito sa proyektong ito, ang pinapakita sa taong bayan ay ito ang bigas na sinasabi sa proyekto ng Pangulo. Unang-una po, that's fake news. Disinformation. Mag-ingat po tayo, lalo-lalo na po na pinakita po ni Senator Tolentino ang halaga sa isang tseke. Ang nagbayad ay China para atakihin ang maraming personalidad. Mismong Chinese Embassy umano ang nagbayad ng halos 1 milyong piso sa isang marketing solutions company sa Pilipinas noong 2023 para mag-operate ng troll farm o keyboard warriors. Ayon yan sa mga dokumentong isiniwalat ni Senator Francis Tolentino sa isang Senate hearing. Para sa mga keyboard warriors. So dito po mag-ingat po ang mga Pilipino dahil ang ibebenta po na bigas ay yun sa mga authorized outlets. Mag-ingat po tayo sa fake news peddlers. Sinisira ang proyekto, sinisira ang Pangulo, sinisira ang hope, ang pag-asa ng bawat Pilipino. Hindi pa nga nakikita, wala pang nakikitang bigas na ibebenta, pinipintasan na. Pinipintasan na panghayop. Sinabi na rin po ni Secretary Laurel ang pagkadismaya niya sa statement na ito ng Vice Presidente. So muli, tandaan po natin mga kababayan ko, ang kagustuhan po ng Pangulo ay makapagbigay ng magandang serbisyo sa inyo. Huwag po natin hayaan ang mga ganitong klase ng pananalita ay makasira. Hindi lamang sa Pangulo, kung hindi sa buong bansa. Hindi pa po nagro-roll out itong mga ibebentang bigas. Hintayin na lang po natin kapag po natapos na po yung guidelines at nailabas na po ito at saka natin mapapakita kung ano ba ang magiging resulta para sa mga kababayan natin, lalo na pagka nasa laylayan ng lipunan. So ayan, hindi na po mapipigilan ng kabilang kampo. Dahil sila ay bayaran, kailangan nilang magpalaganap ng fake news. Kailangan nilang sirain ang ating gobyerno. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakokondisyon ang isipan ng taong bayan. So dapat po tayo maging alerto o matuto tayong kumilatis kung ano ang fake news dahil naglipa na po yan. Tayo pong may pusong Pinoy dahil marami na po sa atin ang talagang pusong China, mga pro-China. So magtulong-tulong po tayo para kalabanin po natin itong mga fake news peddlers, itong mga troll na to. Dahil hindi po sila magtatagumpay. Okay, maiba naman po tayo ng balita. Napanood nyo ba itong video clip kung saan halos lumubog si Sara Duterte sa kanyang kinatatayuan? Ang ibig ko pong sabihin ay itong nangyaring campaign rally ni Isko Moreno dyan sa Tondo, Manila, kung saan umatenden si Amy Marcos at nangampanya rin doon itong si Sara Duterte. Kung hindi nyo pa napanood yung video, ito po yun. Ay! Inendorso mo ba? Yan! Nag-sample. Ang sample ng automatic yung boto natin, sikat, endorse ng sikat, galing sa pamilya ng mga politikong Duterte, yung boto natin yan. Ganyan ang ugali nating mga
Pilipino. Alam nyo, yung congressman nyo, si Joel Chua ba yun? Ayan, kasi meron po kasing maiksing version nito na lumabas. Siyempre, ang mga DDS, labasan kagad, keso fake daw yan, edited daw yan, tulad nung ginagawa nila sa mga videos, kung saan kukuha sila ng mga video clips sa ibang bansa, kung saan may nagrarally para sa ganito or para sa ganyan, tapos papatungan nila ng audio na may mga nagsisigawan ng Duterte, Duterte, Duterte. Gawain kasi nila eh. Kaya pinalalabas nila na yung video clip na yon ay edited at fake lang. Pero paulit-ulitin yung pakinggan yung video. Talaga pong makikita natin. Talaga pong nagta-thumbs down itong mga nanonood kay Sara Duterte. Ibig sabihin, hindi po siya welcome sa Tondo. At kung maririnig nyo pa yung sigaw ng iba, kung pakikinggan yung mabuti, may sumigaw pang magnanakaw, may sumigaw na sayad, may sumigaw na lutang. Nung una kasi sabi ko, baka naman yung sigaw nila para kay Amy Marcos. Kaya lang, on second thought, kung para kay Amy Marcos yung sigaw na yun, dapat ang sinigaw nila ay Amy, hindi Marcos, Marcos. At kung mapapansin niyo, halos hindi na maituloy ni Sara Duterte yung kanyang speech. Dinaan na lang nila sa tawa ni Isko Moreno. Pahiya si Sara. Pero siyempre, hindi nila dapat ipakita yon. So itong si Sara, kung pwede lang utusan yung lupa na bumuka at lamunin siya ng buong buo, ay hindi halos makapagsalita. Ikaw ba naman ang sigawan ng kung ano-ano at iparinig sa'yo na sila ay Marcos? Akala kasi ni Sara Duterte, ganun pa siya kalakas. Oo, sige sa Davao, malakas ka, baluarte mo yun eh. Pero sa Luzon ka pupunta para hikayatin itong mga taga-Luzon na suportahan kayong mga Duterte? Ganun ba kadali yun? Akala mo hindi alam ng mga taga-Luzon or mga taga-Metro Manila kung ano ang mga anomalyang allegedly ay ginawa mo. Kasi ayaw mo magpaliwanag eh. Tapos kung magbato ka na akusasyon sa gobyernong ito, ay walang patumangga. Kung ikaw nga, hindi mo maipaliwanag yung confidential funds. Dinadaan mo na lang sa akusasyon sa gobyerno para makalimutan ng taong bayan itong confidential funds. Para makalimutan nila na itong taong kaharap namin ay na-impeach na sa Kongreso at naghihintay na lang ng impeachment trial. Nagkamali si Sara. Akala niya madadaan niya sa pabiro-biro, sa patawa-tawa, sa pa-joke-joke nila ni Amy Marcos. Magsama-sama kayo. Hindi kaya natauhan si Amy Marcos nung narinig niya itong mga taga-Tondo na ang sinisigaw ay Marcos? Sabagay, hindi na maaapektuhan dyan si Amy Marcos kasi malapit na po siya magpalit ng apelyido. Siguro one of these days, ibo-broadcast niya na officially hindi na siya si Amy Marcos, kundi siya na si Amy Duterte. Welcome news para sa atin yan. Dahil sa kahihiyan na binigay niya sa pamilyang Marcos, kung pwede lang ang taong bayan na mismo ang magtakwil kay Amy at magpalit ng apelyido niya, gawin niyang Duterte dahil we care. Pero para makasigurado tayo, pakinggan natin muli kung ano ang isinisigaw ng mga tao habang nagsasalita si Sara Duterte. One more time, please. Ay! Inendorso mo ba? Yan! Ang example. Ang sampong ng automatic yung boto natin, sikat, endorse ng sikat, galing sa pamilya ng mga politikong Duterte, yung boto natin yan. Ganyan ang ugali nating mga Pilipino. Alam nyo, yung congressman nyo, si Joel Chua ba yun? Totoo ba? Edited ba sa tingin ninyo? Yung pag-thumbs down ba ng tao kay Sara Duterte ay edited? Yung pagsigaw ba nila ng Marcos Marcos ay edited? Siyempre, para sa mga trolls, para sa mga fake news peddlers, para sa mga DDS, iikot nila yung istoryang yan
palalabasin nila na yan ay hindi totoo. Kaya nga sa ending ng salita ni Sara Duterte, nagpasalamat pa siya. Sabi niya, maraming salamat sa inyo, sa inyong pagsuporta at pagmamahal na ipinapakita sa pamilya Duterte. Yan ba ang pagmamahal na ipinakita ng taong bayan sa iyo, Sara Duterte? Ang i-thumbs down ka at isigaw nila ang pangalang Marcos imbis na Duterte? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.